Isang mapagpalang gabi po mga kapatid. Muli nandito po tayo ngayon sa ating live kung saan kasama po natin ang ating kapatid na si Brother Joel John Magno ng JSAT, no bro? JSAT Church. Jesus means Jesus Saves Apostolic Tabernacle Church. Ayan. So galing po kami diyan nung mga nakaraan. Sobrang nakaka-bless. At ngayon nga po mga kapatid, meron po tayong tatalakayin sa katauhan po ng ating kapatid na si Brother Joel, na ito po ay kanyang pinamagatan na handle with care. Praise the Lord. Mga kapatid, tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, Ama naming banal, Diyos na makapangyarihan, Panginoon, pinupuri ka namin, pinapasalamatan sa mga oras na ito. Wala kaming ibang itinataas kundi ikaw, Panginoon. Lord God, nawa maging pagpapala ang platform na ito, Panginoon, ang commission, Lord God, hallelujah, maraming kaluluwa ang ma-encourage, mapagtibay, hallelujah, Jesus. At maging man, Lord, sa mga nanghihinat ng lulupaypay, ikaw, Panginoong Diyos, magbigay sa kanila't kalakasan, spiritual and physical, Panginoon. Lord God, gamitin mo ang iyong maliit na lingkod, wala akong magagawa kung wala ka, Panginoon. Sa iyo lahat ng papuri, maging man si Brother Joel, Lord Jesus. Gamitin niyo rin po na pagpapala, maging man, Lord, sa mga mensahe po na aking babanggitin. Ito po ay magmumula sa iyo, Panginoon. Langisan mo po ako, kasiyahan niyo po ako, Panginoon. Lord, sa iyo namin binabalik lahat ng papuri at pagsamba sa iyong dakilat makapangyarihang pangalan. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Sige, Praise bro, God. tayo. Amen. Una sa lahat, mga kapatid, mga viewers ng commission, gusto ko lang pong batiin ang aking pong pastor na nakikinig po ngayon, nanonood, Pastor Ernie Perez. Salamat po sa pagkakataon na ako po'y pinahintulutan na makapagbahagi ng salita ng Panginoon. Sabi niya po, mga kapatid, basta sa Panginoon, go tayo dyan. Praise the Lord. At maging man po sa akin pong mga viewers at taga-subaybay ng Apostolic Heritage, marami pong salamat, at sa lahat po ng viewers ng commission. Brother Joey, magandang gabi. Magandang gabi po sa ating lahat. Sa Diyos lahat ng papuri, sa Diyos lahat po ng pagsamba, mga kapatid. Nawa, ang mensaheng ito ay magbigay ng kalakasan, mga kapatid, sa inyo pong spiritual. Magbabasa po tayo, mga kapatid, ng talata sa 1 Kings chapter 21, verse 1 to 29. Masyado na pong malayo. Basahin na lang po natin hanggang 5. Ganito po ang sabi sa wikang Ingles, "And it came to pass after these things that Naboth the Jezreelite had a vineyard, which was in Jezreel hard by the place of Ahab king of Samaria." Verse 2, "And Ahab spake unto Naboth, saying, Give me thy vineyard, that I may have it for a garden or of herbs, because it is near unto my house, and I will give thee for it better vineyard than it, or if it seem good to thee, I will give thee the worth of in money." Verse 3, "And Naboth said to Ahab, The Lord forbid it me that I should give the inheritance of my fathers unto thee." Verse 4 po, mga kapatid, hanggang dito na lang po siguro. "And Ahab came into his house, heavy and displeased, because of the word which Naboth the Jezreelite had spoken to him. For he had said, I will not give thee the inheritance of my fathers. And he laid him down upon his bed, and turned away his face, and would eat no bread." Praise God, pinagpala na po ng Panginoon ang kanyang mga salita. Mga kapatid, dadalhin ko po kayo sa topic na nagsasabing handle with care, mga kapatid. Handle means grasp by hand, to touch, to feel, to manipulate, or to manage, mga kapatid. Ang sense of noun, it is concern, responsibility, or object of care, of guardianship, or to have or feel care, mga kapatid. Praise God. The word handle with care can be read in a box of carton, mga kapatid. The word handle comes from the root word hand, and can be used to handle object, mga kapatid, and it can be used to handle good and bad object. It can be used to handle clean and dirty objects, mga kapatid. Kung kaya't, mga kapatid, ang bolo ay mayroong hawakan, kung kaya't ang attache case ay mayroong hawakan. The main reason is that we have hands is to handle, mga kapatid.
Okay, the word handle, sabi ko kanina, with care, can be read in a box of carton, mga kapatid. Mostly, mababasa natin ito sa package galing abroad, mga kapatid. Sa lahat po ng mga nakikinig na may abroad na kamag-anak ay makakarelate po kayo nito, mga kapatid. The reason why de-emphasize and put that word is that the object inside that carton or package is very significant or valuable, mga kapatid. Napakahalaga nung nasa loob noong package or yung tinatawag nilang babasagin, mga kapatid. Example, mga kapatid, from ibang bansa, merong mag-shota o mag-girlfriend, mga kapatid, mag-jowa, na ang kanya pong jowa ay galing sa ibang bansa. Pumunta ang nobyo, mga kapatid, sa department store para bumili ng kanya pong regalo sa kanyang girlfriend or soon-to-be bride, mga kapatid. Ito pong soon-to-be groom ay bumili ng gadget para sa kanyang nobya na kanyang soon-to-be bride naman din po, mga kapatid. Pinili niya ang pinakamagandang gadget at pumunta sa counter, mga kapatid, at kanya itong pinabalot. Pagkatapos niyang ipabalot ay pumunta siya sa LBC, mga kapatid, para ipadala ang regalong iyon, at sa labas ng regalong iyon, mga kapatid, ay mayroong nakasulat na handle with care, mga kapatid. Ang groom po dito, mga kapatid, ay nagre-represent sa atin pong Panginoong Hesukristo, dahil ang atin pong Panginoong Hesukristo ay meron pong gift. At ang gift na yon, mga kapatid, ay ibinigay niya sa kanyang bride, which is the church, mga kapatid. At ang gift na ito ay ito po yung salvation, it is the calling, the holiness, the faith, and the crown of life, mga kapatid. At ang LBC employer ay yun pong pastor, mga kapatid. Sila po yung nagdadala ng gift, dinideliver nila ang gift. Ang sabi ni Pablo, mga kapatid, how can they heard if there is kung walang magbabahagi sa kanila ng salita ng Panginoon. There are men in the Bible, mga kapatid, that they never hold with care their calling and faith to God. They were very careless, mga kapatid. Masyado nilang pinabayaan ang gift o regalo ng ating Panginoon, mga kapatid. Masyado silang careless. Ngayon po ating pong pag-aaralan. Una po, mga kapatid, si Judas Iscariot, mga kapatid. Or Judas Iscariote sa wikang Tagalog. Parang it seems like the same lang, mga kapatid, meron lang isa dulo. He was one of the privileged person, mga kapatid. He was selected by the Lord Himself to be personal disciple and apostle. Si Judas Iscariot, mga kapatid. He was with Jesus every day of His nearly 3 years ministry on earth. Imagine mo yan, mga kapatid, 3 years na ministry ni Jesus ay kasama-kasama niya itong si Judas. He heard almost every word spoken and saw every great miracles done by Jesus Christ. Narinig niya ang mga mensaheng lumalabas galing sa bibig ng Panginoon at kanyang nakita ang mga milagrong ginawa ng Panginoon. He was present when the lame walk, when the blind see, and the leper healed, mga kapatid. Imagine mo yan, nandun pala siya nung ang leman ay nakalakad at ang bulag ay nakakita at ang leper ay pinagaling. He viewed Jesus walking on the water and saw the demons cast out at Gadara, mga kapatid. Naroon siya nang ibangon ang mga patay at nakita niya si Lazarus na lumabas mula sa libingan. Praise God. Si Judas Iscariot ay nandoon na sa puntong masasabi natin, mga kapatid, kung nasa kalagayan niya tayo, na hindi na, sasabihin natin na hindi na ako babalik sa mundo, maglilingkod na ako ng tapat sa Diyos sapagkat nasaksihan ko ang mga kamangha-manghang bagay na ginawa ng Panginoon. Kung ako nasa kalagayan niya, sabihin ko sarili ko, no turning back. Praise God. But sad to say, mga kapatid, ito po yung nakakalungkot. Si Judas Iscariote was very careless. Hindi niya iniingatan ang pagkatawag ng Diyos sa kanya at masyado siyang pabaya nitong mga kapatid. Pinabayaan niya ang kanyang calling, pinabayaan niya ang kanyang kaligtasan. He never hold with care, mga kapatid, his position, his faith to God, and the crown of life that God promised to him, mga kapatid. Praise God. Ingatan, mga kapatid, ito po ang mensahe ng ating Panginoon, handle with care. Ingatan nating maigi ang regalong ipinagkaloob ng Diyos sa atin. Hindi lahat ng tao nakatanggap nito, mga kapatid, dahil hindi lahat ng tao nag-response
sa mensahe ng ating Panginoon, pero lahat ng tao ay binigyan ng pananampalataya ng Panginoon, mga kapatid. So, we must handle it with care, mga kapatid. Sa Luke chapter 15, verse 8 to 9, mga kapatid, meron ditong isang babae na mayroong 10 pilak, na ayon pa sa pahayag ng Panginoon, nung nawala ang isang pilak ng babae, ay kanya itong hinanap. Praise God. Take note, mga kapatid, merong isang babae na mayroong 10 pilak, na nung nawala yung isa sa kanyang 10 pilak, ay kanya itong hinanap. Sa Bible lands po, mga kapatid, ang custom na kung saan ay dito po pinag-aaralan ang kultura at kostumbre ng mga Israelita. Before the wedding, the groom will give a gift or dowry, mga kapatid, to the bride. So the bride must handle with care that gifts or dowry, mga kapatid, because once she lost one of that gifts or dowry, the wedding will not be continued, mga kapatid. Ito po ay tradisyon ng mga Israelita na bago maganap ang kasal ay bibigyan ka ng gifts or as a dowry, mga kapatid, na kapag mawala ito sa iyo, pagdating ng kasal ay maaaring hindi matuloy ang kasal, mga kapatid. Like example, the 10 virgin, mga kapatid, meron silang dalang lamp. Nung ang lamp po ay naubusan ng oil o langis, mga kapatid, sila po ay hindi nakatuloy sa araw ng kasalan, mga kapatid. Okay? Kaya ang mensahe po ng ating Panginoon, napakahalaga na ingatan nating maigi ang regalong ipinagkaloob ng Diyos sa atin as a bride, and He is our groom, mga kapatid. Praise God. Mga kapatid, we receive a gift from our groom, Jesus Christ. That gift or dowry is free. Our faith, our calling, ang ating kaligtasan at ang crown of life, mga kapatid, these are freely given by God to us, mga kapatid. Kaya kung ikaw na nakikinig ngayon, I encourage you, kung nararamdaman mong merong nawala at pakiramdam mong napabayaan mo na ang regalong ibinigay sa iyo ng Panginoon, which is the faith, the calling, and the salvation, you must find that missing gift, mga kapatid. Gaya ng isang babae, when she lost one of the gifts or dowry, hinanap niya ito ng maigi, mga kapatid. Hindi siya tumigil hanggat hindi niya matagpuan, and after he found it, mga kapatid, there is rejoicing, mga kapatid. Ayon po sa Luke chapter 15 verse 10, mga kapatid. Kung ikaw ay malungkot ngayon sa iyong paglilingkod sa Panginoon, isipin mong maigi, baka merong nawala at napabaya ang kaloob ng Diyos sa iyo na di na malayang nawala na pala, mga kapatid. Praise God. At kapag matagpuan mo iyon, ay maibalik muli ang kagalakan sa iyong paglilingkod sa Panginoon. Alam mo yon, kapag hindi ka na sigasig sa paglilingkod, parang hindi ka na, mawala na yung sigla mo. Pag hindi ka na excited sa dahil sa kasalanang nagawa mo, parang hindi ka na excited sa paglilingkod sa Panginoon. Kapag napabarkada ka, ay parang yung paglilingkod sa Panginoon sa iyo ay wala-wala na lang. Or parang pabagdoy-bagdoy ka na lang. Okay? Brothers and sisters, the day of Christ is imminent. Meaning to say, no one knows, even the Son of Man, hindi niya alam, mga kapatid. Kaya ngayon, ang time na isipin nating maigi kung nasa will pa ba ako ng Panginoon o nasa tamang landas pa ba ako. Kung pakiramdam mo, kapatid, may nawawala sa regalo ng Diyos sa iyo, now is the right time na lumapit sa Diyos, just like David, mga kapatid. At that moment, mga kapatid, na nirebuke siya ni Prophet Nathan, nagpakumbaba siya agad sa Diyos. Kaya po ngayon, mga kapatid, ay siyasatin natin ang ating mga sarili. We know, mga kapatid, sa Matthew chapter 24, binahagi ng Panginoon ang mga pangyayari patungkol sa mangyayari sa hinaharap sa kanyang pagbabalik. Ang sabi ng mga apostol, Panginoon, kailan ba magaganap ang iyong pagbabalik? Kailan ba maganap ang mga bagay na ito? Ang sabi ng Panginoon, kung marinig ninyo ang mga bagay na ito, merong digmaan sa mga bansa, gera, kagutom, kamatayan, yun, mga kapatid, ay sabi niya, hindi pa ang araw ng aking pagbabalik. Praise God. So, ibig sabihin, meron pa tayong time to ready, mga kapatid. Okay? Merong mga karakter sa Biblia, mga kapatid, na dapat nating tularan because they hold with care their calling even unto death. Si Judas Iscariote, hindi niya pinahalagahan ang regalo na ibinigay ng Panginoon sa kanya, mga kapatid. Espesyal ang pagkatawag sa kanya, ikaw ba naman tawaging apostol, pero pinabayaan niya, mga kapatid.
They are very careful, mga kapatid, itong mga taong ito na babanggitin natin ngayon in handling that promises of God to them. They love and cherish their heritage from on high, mga kapatid. Ito po ay si Stephen, mga kapatid, mababasa natin ang kanyang istorya sa Acts chapter 7 verse 1 to 16, mga kapatid. Si Stephen ay unang martir sa mga Kristiyano. He was the first martyr, mga kapatid. He was very bold preacher. He was faithful servant of our Lord Jesus Christ. Praise God. Sa lahat po ng mga apostol, ito po si Stephen ang unang pinersecute, mga kapatid. Praise God. Stephen was persecuted because of his faith to our Lord Jesus Christ. Pero siya napuspos ng banal na espiritu. He looked up into heaven, mga kapatid, and saw the glory of God. Sa madaling pagkasabi, binato siya ng mga taong nakapaligid sa kanya. At habang siya ay pinagbabato, mga kapatid, nanatili siya sa pagtawag sa Panginoon. Praise God. Hallelujah. Sabi niya, Lord Jesus Christ, receive my spirit. Yan po ang sabi niya, mga kapatid, habang siya po ay pinagbabato ng mga taong nakapaligid sa kanya. Stephen hold with care his faith from the Lord, that even unto death, mga kapatid, he never surrendered. He was willing to die for Christ's sake, mga kapatid. Even Apostol Paul, mga kapatid, kung kilala natin si Apostol Paul, ay masasabi din natin na grabe ang kanyang paghawak sa kalooban ng Panginoon sa kanyang buhay. Grabe ang kanyang paghawak sa pagkatawag ng Panginoon sa kanya. Grabe ang kanyang pagkahawak sa kaligtasang ipinagkaloob sa kanya, mga kapatid. Praise God. In Acts chapter 21 verse 10, he is willing to die, mga kapatid. Sa Acts chapter 21 verse 10 to 13, mga kapatid, ay mababasa po natin dito ang isang senaryo. Sa verse 10 of Acts chapter 21, mayroong isang propeta na galing Judea, mga kapatid, na ang ngalan ay Agabo. Praise God. Sa verse 11, siya po ay lumapit kay Pablo at kinuha ang pamigkis ni Apostol Pablo, at pagkakuha niya sa pamigkis ni Pablo ay ginapos niya ang kanyang sariling mga paa at kamay, mga kapatid. At sabay sabing ganito, gagapusin ng mga Hudyo ang may-ari ng pamigkis na ito at siya'y ibibigay sa mga hintil. Praise God. Pero sa verse 12, mga kapatid, nung marinig nila ang sinabi ni Propeta Agabo, ay kanilang pinigilan si Pablo na wag nang tumuloy sa Judea, mga kapatid. Pero sa verse 13 ng Acts chapter 21, mga kapatid, magugulat ka sa sinabi ni Apostol Pablo. Sabi niya, bakit kayo nagsisitangis? Inyong dinudurog ang aking puso, sapagkat ako'y nahahanda na hindi lamang gapusin, kundi mamatay rin naman dahil sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Ano ang sabi niya? Philippians chapter 1 verse 21, for to me to live is Christ, and to die is gain, mga kapatid. Grabe ang dedication, ang devotion ng mga taong ito, mga kapatid. This is what we want, mga kapatid. Ito yung pinakakailangan natin sa panahong ito. Dahil nasa perilous time na tayo, ang sabi ng Matthew 24:13, marami ang magsitatalikod sa paglilingkod sa Panginoon. Praise God. Pangalawa, mga kapatid, ay sinabot. Doon po sa ating binasa kanina sa 1 King 21 verse 1, sinabot po, mga kapatid, ay mayroong ubasang minana sa kanyang mga magulang. He inherited the vineyard from his ancestors, mga kapatid. Ang ubasang ito ay nagustuhan ng hari na ang pangalan, mga kapatid, ay Ahab, at gustong bilhin upang taniman ng gulay, sapagkat ang ubasang pagmamay-ari ni Nabot ay malapit lang sa palasyo ni King Ahab, mga kapatid. Kaya pala gustong bilhin ni King Ahab ang vineyard or ang ubasan ni Nabot, mga kapatid. Pero si Nabot ay nanindigan dahil ang ubasang kanyang pagmamay-ari, mga kapatid, ay kanya pa itong minana sa kanyang mga magulang. Praise God. Sabi niya sa 1 Kings 21 verse 3, minana ko pa po ito sa aking mga ninuno ang ubasang ito. Hindi papayagan ni Yahweh na ibigay ko ito sa iyo. Praise God. Titingnan natin ang istorya, mga kapatid, sa talata po nating pinagkuhanan ng title na Handle with Care. Sinabot po ay mayroong ubasang nagustuhan ng hari na gustong bilhin at bayaran sa tamang halaga, or mas higit pa na halaga ang ibabayad kay Nabot.
Pero ano ang sabi ni Nabot, mga kapatid? Minana ko pa po ito sa aking mga ninuno, ang ubasang ito ay hindi papayagan ni Yahweh na ibigay ko sa iyo. Praise God. Hallelujah. Come on, apostolic believers, we have the apostolic heritage. We inherit baptism in Jesus' name. Kagaya po ni Nabot, mga kapatid, merong minana galing sa kanyang ancestors na hindi niya kayang ibigay o ipagbinta o kahit bayaran man siya ng kahit napakalaking halaga, mga kapatid. Kagaya din natin, we inherit baptism in Jesus' name. We inherit the same Holy Ghost, mga kapatid. We inherit the holiness. We inherit the same faith, mga kapatid. Praise God. Kung ano man yung minana natin sa ating mga magulang, mga kapatid, o sa mga apostol, mga kapatid, ay wag nating pabayaan na angkinin o agawin ng kaaway, mga kapatid. Praise God. Sa panahon natin ngayon, kung makikita natin ibang mga churches, mga kapatid, ay kinokompromise nila. Pero wala yan sa apostolikong pananampalataya, mga kapatid, dahil tayo po ay patuloy na umaani sa panalangin ng ating mga ninuno, mga kapatid. Ang kanilang mga iyak noon, ang kanilang pinaghirapan noon, kagaya ni Apostol Pablo, ay ngayon po, mga kapatid, ay tinatamasa natin. Amen? Pananampalatayang kanilang ipinaglaban hanggang kamatayan. Ang pamana ng ating mga magulang ay wag nating ibenta sa kaaway, mga kapatid. Panindigan natin, gaya ni Stephen, gaya ni Nabot, mga kapatid, na kahit buhay nila ang kapalit to preserve the inheritance of their ancestors, mga kapatid. Basta manindigan tayo sa Diyos, panindigan din tayo ng Diyos, mga kapatid. Marami na akong senaryo sa buhay, mga kapatid, na pwede kong itistimony sa inyo, mga kapatid. Maraming mga taong persecute sa akin before, mga kapatid, dahil sa pananampalatayang ito. Kung titingnan ninyo ako ngayon, nasa lugar ako, mga kapatid, na malayo sa kanila. Pero salamat sa Panginoon, narito ako, mga kapatid, nakatayo, hindi pinabayaan ng ating Panginoon, not by might, not by power, but by the Spirit of God, mga kapatid. Although hindi natin alam kung ano ang mangyayari sa kinabukasan natin sa mundo, mga kapatid, as long as we serve the Lord, I tell you, mga kapatid, na makapagmana ka sa kahariang sinasabi ng ating Panginoon. Praise God, hallelujah. Si King Ahab na mayroong asawang pasaway, mga kapatid, na ang pangalan ay Jezebel. Gusto talaga nilang makuha ang ubasan ni Nabot, mga kapatid. Kanilang inakusahan si Nabot, kumuha sila ng 2 saksi na binayaran ni Jezebel na asawa ni King Ahab. Ang sabi ng 2 saksi, nilapastangan ni Nabot ang Diyos at ang hari. Kaya't si Nabot po, mga kapatid, ay binato ng mga tao hanggang sa mamatay. Pero ang Diyos sa panahong iyon, sa isip-isip ko, mga kapatid, ay silent lang siya na nakamasid sa pangyayari. Praise God. Sinabihan ng Diyos si Elias, puntahan mo si King Ahab, ibalita mo sa kanilang sila ay mamamatay. Si Jezebel ay lalapain ng aso at si Ahab naman ay paparusahan ang kanyang angkan, mga kapatid. Praise God. Kung makikita natin, brothers and sisters, kung sa akala ng kaaway ay talunan tayo o talunan ka dahil sa pinagtatanggol mo ang Diyos sa buhay mo, nagkakamali siya, mga kapatid. Dahil kung manindigan ka sa Panginoon, kung panindigan mo ang pananampalataya mo sa Diyos, titindigan ka rin ng Diyos. Praise God. We can see the life of Nabot, mga kapatid, that he hold with care his inheritance from his father, mga kapatid. Even his life, he was ready to die, mga kapatid. So church, apostolic believers, we must handle with care our faith to God, the holiness that we inherit from our ancestors, from our apostolic fathers, our calling, our salvation, and the crown of life, mga kapatid. As I conclude this message, Brother Joey, nasaan ka na? Mga kapatid, never compromise, depend, and love the truth that God entrusted to us. The devil wants to buy your faith. Ang sabi ng 1 Peter chapter 5 verse 7, he is like a roaring lion, but I tell you, he is not a lion. There is only one lion, the Lion of Judah, mga kapatid. Hallelujah. Our holiness, our calling, our salvation, especially our crown of life, panghawakan natin, mga kapatid. Kung gustong agawin ng kaaway,
Just tell it to the devil that our heritage is not for sale, mga kapatid. Tandaan natin, mas dakila siya na nasa atin kaysa sa kanya nananahan sa mundo, mga kapatid. We can do all things through Christ that is strengthened in us, mga kapatid. Okay, yun na lang po siguro, Brother Joey. Maraming salamat sa pagkakataon. Ibabalik ko po sa iyo ang panahon, Brother Joey. Amen. Purihin ng Panginoon. Praise the Lord, mga kapatid. Napakaganda po ng mensahe. Talagang sobrang nakaka-bless at nakaka-refresh, mga kapatid, no, na ang dapat pala nating ingatan is ang ating pananampalataya. Amen. Brother Joel, ano ba, Brother Joel, yung pinaka last message mo na gusto mong kumbaga baunin na mga manunood, na mga nakikinig? Ano ba yung gusto mong ipabaon na mensahe para sa aming lahat? Siguro since the world, mga kapatid, ay kung makikita natin sa hula, sabi ng ating Panginoon na manglalamig ang pag-ibig ng marami dahil sa paglaganap ng kasamaan. Siguro ito na lang po ang maibibilin kong mensahe. Panghawakan natin ang pananampalatayang ito, whether post-trib, whether pre-trib man ang mangyari, mga kapatid, sa hinaharap, ay kailangan maging ready tayo, maging handa tayo, na pagdating ng Antikristo, kung post-trib man, mga kapatid, ay wag nating ipagbili sa kaaway ang ating kaligtasan. Kung pre-trib man din po, mga kapatid, ay ngayon pa lang ay mag-ready na tayo, ihanda na natin ang ating mga sarili. Yun lang po, Brother Joey. Patuloy, ito pa dagdag ko, patuloy nating ibahagi ang salita ng ating Panginoon dahil ito po ang Great Commission sa lahat po ng tumanggap ng banal na Espiritu to witness the Word of God. Yun lang po, Brother Joey. Salamat.